Hi mga mi! For the pasyal naman tayo ngayon for today's video. Nandito kami ngayon sa Mapa Nuepe Lake. Ito yung tinatawag kilang New Zealand of Zambales. Matagal na namin gustong pumunta dito, kaya lang sa sobrang busy ng mga schedules namin, hindi kami natutuloy. At ito na nga, nagkataon na merong ocular sila chillaxing here dito sa may Zambales. And then nung chinek yung location, malapit na lang pala itong Mapa Nuepe Lake, kaya pinush na namin. At pagdating nga namin dito, sobra kaming namangha sa ganda ng lugar. Ang tahimik, very peaceful. Tapos ang ganda ng mga kulay na nakikita mo. Buhay na buhay yung kulay ng mga puno, yung mga bundok, pati mga damo kulay green. Tapos yung lake napakatahimik. Sobrang nakakawala ng pagod, ng stress. Tapos alam mo yung habang nagkakape ka, nakaharap ka sa magandang tanawin, ay ang saya. Sobrang lawak nito mga mi. Gusto pa sana naming lakarin papunta dun sa dulo para makita namin yung mga ibang tanawin dun. Kaya lang sobrang putik na talaga ng dinadaanan namin gawa nga ng umuulan. Kaya naman habang nakatila pa ang ulan, sinamantala na namin ng maglakad-lakad saglit, namnamin ng simoy ng hangin. Sobrang na-appreciate ko talaga ang ganda ng lugar na to. Kaya lang, alam nyo ba na hindi basta-basta ang pagpunta dito? Sobrang dami ng pinagdaanan namin bago namin marating tong lugar na to. At grabe din yung pinagdaanan namin bago kami makalabas. Nung papasok pa nga lang kami dito tapos biglang mumusyong malakas na ulan, akala ko talaga hindi na kami tutuloy. Kaya kung may balak din kayong pumunta dito, tapusin nyo tong video na to hanggang dulo dahil ipapakita ko sa inyo lahat ng mga pinagdaanan namin. At dahil nga for the puyat kami kagabi, kaya ayan, ang sarap ng tulog nila. Pero ako hindi ako makatulog. So nag-stop over muna kami dito sa may zigzag road papasok ng Olongapo para mag-breakfast. Dito din daw sila madalas kumain kapag meron silang biyahe for delivery or ocular. Sabi nila masarap daw yung bulalo dito, kaya naman pagdating namin yun kagad ang hinanap ni Pards. Hindi pa daw luto yung bulalo nila, tapos ako naman ang hinanap ko, pansit. Wala din silang pansit kaya nagmami na lang kami. Doon ang bahay oh. Sarap ng sabaw niya. Oo, kahit yung bulalo dito masarap. Parang ito yata yung sabaw ng bulalo. Sabaw ng bulalo pero wala pang bulalo. Oo. Ibig sabihin matigas pa siguro. Kontra ko. Kain. And after nga namin kumain, ayan, nagbiyahe ulit kami. So, nandito na kami sa may bandang Olongapo City. Ano po? Pumilig checkpoint sir ah. Yes po, no problem. Good Sir, morning. sa lapag. Dito kami sa may Olongapo dumaan kasi ang sabi ni Pards din dito walang traffic. Unlike pag doon ka dumaan sa may Clark, sa loob ng Clark, matraffic doon papasok ng Subic. Pero Subic pa rin naman itong papasokan natin dito. And then pagkalagpas mo sa arko na yan, may makikita kang nakasulat doon sa gilid na to Zambales. Pagdating sa Zambales, hahanapin mo lang tong Barangay San Marcelino. Tapos pagdating doon, may makikita kang kakanana na iskinita na may nakasulat din doon na takpan lang ng tricycle na going to Mapa Nuepe. So dito mga mi, pagpasok mo, okay pa yung daan. Tapos mag-enjoy ka sa view. Ang ganda ng mga puno, para kang pinapayungan. Kaya lang medyo matatakot ka kasi wala siyang mga bahay. Pero pag dalagpasan mo na yan, ayan na, may makikita ka ng resort. Tapos parang may firing range pa yata sa kaliwa yan. Pag nakita mo na yung arko na brown, dyan may makikita ka ng mga taong kumakaway. Ayan o, Mapa Nuepe Lake. Ano pa nga na? Baka may bintana na. Sige kuya, papunta po kami sa Nuepe Lake. Mapa Nuepe Lake? Mapa Nuepe, opo. Saan po daan? Yung tamang daan. Diretso lang po, tapos malapit na. Malayo pa po. Malayo pa. Kaso nabago yung daan. Na bago? Iba na po yung daan, hindi na yung dati. Bakit po? Hindi po ba nagbagyo nung nakaraan? Kung gusto yung magpa-tour guide, kasi maliligaw kayo doon pagka hindi nyo kabisado yung one. Kahit na i-waste yan, hindi nyo matutunan yan. Pagdating nyo doon, wala na signal doon. Magkano po? 800 po yun, balikan. Punta nyo na lang po yan. Salamat. At ito na nga mga mi, the adventure begins here, ganun. So pagkalagpas mo dyan, tingin ka dyan sa kaliwa mo, grabe. Sobrang ganda ng view. Yan yung mga lahar. Dito pa rin naman tayo dinahan eh. Paano nabago yung daan? Madami po talaga dito. Medyo malabak na. Ilang dekada na nilang minimili na tong ano. Yung mga nakikita Lahar. ko naginip ko. Pero hanggang ngayon, Andyan pa, no? andyan pa. Hindi Hindi nila mauubos yan. Hindi sirain daan dyan, kaya dito tayo sa ilalim. Okay, doon niya ang turo ng ano. Kaya nag-iba. Stop. Ayun o, saging o. Ay, yung saging niya nakatan, okay lang. Ay, natundan. Oh. Okay lang, papatigas yan eh. So dito meron kayong madadaan ng mga tiyangge, just in case meron kayong gustong bilhin na pwedeng dalhin nyo doon for camping or picnic. Ay pa ba kuya? Kala niya nilagyan.
At ito na mga mi. Ang ganda ng view, di ba? Pero ang pangit na ng daan. Ayan. Diyan na magsisimula yung sunod-sunod na rough road. Tapos ito yung pababa na ginawang daan connecting dun sa kabila. Pag umuulan daw ng malakas, hindi ito nadadaanan. Tapos ito, may guide din dyan sa may bandang kanan kung makikita nyo. Tapos ayan na tol, kakaliwa na tayo sa may tulay. Sa dulo ng tulay, kakanan ka ng konti para naman makadaan ka sa gilid ng bundok. Ang ganda tapos umuulan. Ay, naku. Oh my God, we're so close. So ito na nga mga mi, ito na yung part na bako-bako na talaga yung daan, tapos tatawid ka na ng ilog, tapos bigla pang bumuhos yung malakas na ulan. So pinapakaramdaman ko mabuti si Chillaxing Tears o kaya si Pards kung sasabihin ba nilang, wag lang kaya tayong tumuloy, next time na lang, or kaya i-cancel na lang natin to, balik ka lang tayo sa susunod. Kasi nga, hindi na talaga maganda yung daan, tapos malakas na yung ulan. Another challenging road. Talaga, dito sa way na to, maraming mga ganito. Dito sa part na to, ito na yung umpisa na meron na talagang mga malaking bato, may mga paahon, may tubig. Talagang ramdam namin na sumaside na yung pangilalim at saka yung bumper sa likod. Daba ko na nasasaktan na si nature, bagong-bago pa naman siya. Power yan. Power mode. Buti na nasa unan si Mars. Uy, kaya ba yung katawan? Sige. Umauuna si Kuya, tapos dire-diretso lang tayo walang hihinto. Oo. Kaya humawak na po kayo. Hawak kapit. Seryoso po ako humawak ko. Lalim. Ano parts? Kaya. Kaya? Nandito na tayo eh. Gusto nyo to eh. Gusto ko patanggal yung batong nasa gitna. So, nung sinabi ng parts din na, kaya, ginusto nyo to eh. So, medyo natahimik ako doon, tapos napaisip ako. And then, may nakaramdaman ko si Chillaxing Tears at saka si Pards Albert, baka magpa-cancel na talaga sila. Pero mga tahimik din sila. So, tahimik na lang din ako. In-enjoy ko na lang din tong ride na to. Kasi hindi naman pwedeng ako yung mag-cancel kasi sino ba naman ako eh. In-invite lang naman nila ako, sumama ako, at hindi rin naman ako yung may-ari ng sasakyan. So, wala sa akin ang decision. So, nilaban na lang talaga ni nature tong biyahe na to, at mabuti na lang talaga is professional driver din si Pards din, kaya kinaya naman yung ganong mga challenging na daan. Kaya kung pupunta po kayo dito, kailangan yung dala yung sasakyan mataas, gaya ng mga SUV, hindi pwede dito yung mga sedan, at kailangan din yung driver ninyo magaling dumiskarte, at syempre pinaka-importante, dapat maganda yung weather para mas ma-enjoy nyo yung lugar. We're here! Ito na tayo. New Zealand. Yan yung pinaka-target natin. Tayo sa kubo. Finally! Kuya, huwag ka nang basa ka na, magpahinga ka na dyan. Oo. Magpainit ka ng tubig at magkakape ka. Tapos may mga sasakyan doon nakastop po. Tapos may mga tent. Yung may tent dyan. Hindi natin makita yung mga bundok eh kasi nga umuulan. Wala na yan mamaya. Siyempre pinapalakas ko yung loob naming lahat. Thank you Lord, finally tumila na din ang ulan. Akala namin hanggang sa sasakyan na lang talaga kami. Doon na lang namin tatanawin yung magandang view. At dahil nga kakatila lang ng ulan, nag-decide muna kaming magkape. So meron ditong tindahan na may tindang kape, biskwit, or pwede ka rin namang bumili ng hot water lang kung meron ka namang baong kape. Tapos ayun na nga, binitbit na lang namin ni Chillaxing Tears yung coffee namin para makapaglakad-lakad na kami. At ayun na nga yung napanood yun nung umpisa. Tapos nakapag-picture din kami saglit. Balik na kami, muulan na ulit. At dahil nga masama na yung panahon, kaya hindi na kami nagtagal, babalik lang ulit kami dito pag maganda na yung weather. Tapos magdadala kami ng tent, ng food. At ito na nga yung grabing nangyari sa amin nung pauwi na kami. Ay, oo. Mabuti na lang talaga may dumating, tinulungan kami. Malambot. Dapat magpupunta na kami. Pidlock na lang natin. Pag hindi kaya, tayo kong mamuwersa. Ang bait ni Kuya. Okay lang po. Thank you. Ganon din ako, nagkahanap ng walang mag-drive doon. Meron ako. Okay, wato. 1, 2, 3. Wala, sabay tayo. 1, 2, 3. Talo na muna Kuya. Oh my gosh. Sabay natin hilahin. Sabay tayo. Kayo na lang mapilang, tatlo. Ipilang daw kayo. Okay. 1, 2, 3, go! Woo! Thank you so much. Thank you!
Thank you Lord for this trip. Sobrang memorable talaga ng experience namin dito at very challenging, lalong-lalo na para kala chillaxing cheers kasi sobrang brand new lang nung sasakyan nila tapos nasabak kagad sa ganito. So ayan, kita nyo naman mga pagoda na. And now we're heading back to Manila. Sobrang ganda na ng weather, wala nang ulan, walang ambon. Sunset na, ang ganda ng daan, ang ganda ng view. Smooth driving lang si Pards din, nag-chill lang kami while nakikinig ng music. Thank you for watching. Don't forget to follow, like, and share. Bye!